Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadith tungkol sa suhol, bribery. Narito ang ilan sa mga pinaka-authentic at malinaw na hadith mula sa Propeta Muhammad tungkol sa suhol. Lahat ay mula sa mga pinagkakatiwalaang koleksyon, Sahih. 1. Ay Sahih al-Bukhari, 774 and Sahih Muslim, 1831. Sinabi ng Propeta, ilumaan Allah, sinumpa ng Allah, ang tagatanggap ng suhol at ang tagabigay ng suhol. La'anallahu ar-rashiya wal murtashiya. Kahit sino nagbigay o tumanggap, parehong sinumpa ng Allah. Nukarnast, Sunan Abi Dawud, 3 kay Phoebe Hotsimando, Hasan Sahih. Sinabi ng Propeta, ang tagabigay ng suhol at ang tagatanggap ng suhol ay parehong nasa apoy. Ar-rashi wal murtashi finnar. Letter 3. Jami at Tirmidhi, 837. Sahih. Kwento ni Abu Hurairah radhiyallahu an. May isang lalaki na hinirang ng propeta bilang kolektor ng zakat. Pagbalik niya, sinabi niya, ito ang para sa inyo, zakat, at ito naman ay regalo sa akin. Galit na galit ang propeta at sinabi, kung totoo kang nakaupo sa bahay ng iyong ama at ina, tingnan natin kung may magbibigay ba sa iyo ng regalo. Pagkatapos ay sinabi niya, ang sino mang hinirang namin sa isang trabaho at binigyan namin ng sweldo, lahat ng kanyang kunin bukod doon ay suhol, gulul, panlalamang. Ibig sabihin, kahit regalo o pangabalang ang tawag mo, kapag dahil sa posisyon mo at kapangyarihan, suhol pa rin yan. Mat, Sunan Ibn Majah, 2.072, Sahih. Ang suhol ay gulul, malaking panlalamang. At ang gulul ay isa sa mga major sins na may matinding parusa sa araw ng paghuhukom, tingnan Sahih Muslim 1827. Yikardat Kerwant, suhol sa Pilipinas. Ngayon, sa Pilipinas, halos pang araw-araw na balita na ang korupsyon at suhol. Sa LTO at Fixer, kailangan mo pang magbayad ng lagay para maasikaso agad ang lisensya o rehistro kahit kumpleto na ang papeles. Sa BIR, Customs at iba pang ahensya, SOP, Standard Operating Procedure, na raw ang tawag sa suhol para mapabilis ang proseso o mabawasan ang tax. Sa pulisya, areglo para hindi mahila o makaligtas sa multa. Sa lokal na pamahalaan, permit, business clearance, barangay clearance, madalas may under the table. Kahit sa korte, may justice for sale pa raw minsan. Ayon sa Transparency International Corruption Perceptions Index 2024, nasa rank 115 pa rin ang Pilipinas sa 180 bansa. Ibig sabihin, mataas pa rin ang perceived corruption natin. At sa SWS surveys, karaniwan pa rin sinasabi ng mga Pilipino na laganap pa rin ang suhol sa gobyerno. Yung malungkot, maray na ang nagsasabi na normal na lang yung magbigay o tumanggap ng suhol, pero ayon sa Islam kahit pangkape, pangmeryenda o panggasolina pa yan, suhol pa rin kapag dahil sa kapangyarihan o posisyon. Ikergwar, tanong sa'yo, kapatid na manonood, alam mo ba na may nangyayaring suhol sa paligid mo ngayon? Sa inyong barangay, sa opisina, sa eskwelahan, sa negosyo? Nakikita mo ba? Naririnig mo ba? O nakilaho ka na ba kahit minsan, kahit maliit lang? Kung oo, paano mo ito tinitingnan sa liwanag ng sinabi ng propeta na parehong sinumpa ang nagbigay at tumanggap? Kung hindi pa, paano mo mapoprotektahan ang sarili mo at ang pamilya mo na hindi mahawa sa kultura ng suhol? Mag-comment ka sa baba, sabihin mo ang karanasan mo or opinion mo. Walang judgment dito. Gusto lang nating magising ang konsensya natin. At kung may alam kang ibang hadith or kwento tungkol dito, i-share mo rin. Jazakumullahu khairan. Share mo tong video kung may kakilala kang kailangang makarinig nito.